Magandang araw mga bata. Magsitayo ang lahat at para sa ating pambungad na panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Ipasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para rin sa langit. Bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin sa aming mga pagkakasala. At huwag niyo po kami ipahintulot sa tukso. At iadyan niyo po kami sa lahat ng masama. Amen. Magandang umaga mga bata. Bago tayo magsimula, pakipulot muna ang mga kalat na inyong makikita sa inyong harapan ng lamesa at upuan. Bago tayo magsimula, maaari ko bang malaman kung may lumiban sa klase? Mabuti naman kung gano'n at walang lumiban sa klase. Kahapon, kung inyong natatandaan, ano ang tinalakay natin sa ating pag-aaralan sa Araling Panglipunan? Kung gayon, magbigay kayo ng mga layunin ng La Solidaridad. Nabatay sa inyong sinabi na ito ang ating pinag-aralan kahapon. Yes, Marie? Tama, magaling. Bigyan natin si Marie ng 3 palakpak. 1, 2, 3. Bata, bago natin talakayin ang ating bagong pag-aaralan, maaari niyo ba akong sabayan sa pagkanta? Ako ang mangunguna sa pagkanta, sasabayan niyo lang ako kung alam niyo ang linya ng bawat kanta. Ako ay isang Pinoy sa puso't diwa, Pinoy na isinilang sa ating bansa. Ako'y hindi sanay sa wikang banyaga, ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Wikang pangbansa ang gamit kong salita, bayang kong sinilangan, hangad ko ang kalayaan. Magaling mga bata, mahusay at inyong alam ang kanta. Sino sa inyo ang nakakaalam kung ano ang titulo ng ating kinanta? Yes, Jan? Mahusay. Ang titulo ng ating kinanta ay Ako ay Isang Pinoy. Mga bata, may napansin ba kayo sa ating kinanta? Ano ang inyong napansin sa ating kinanta? Magaling. Mahusay mga bata. Gayon at meron kayong ideya kung ano ang tatalakayin natin ngayong araw. Batay sa ating kinanta, sa ating inawit, ang pag-aaralan natin ngayon ay mayroong patungkol sa ating pambansang bayani. Mga bata, sino sa inyo ang nakakaalam kung sino ang ating pambansang bayani? Magtaas lamang ng kamay ang gustong sumagot. Yes, Juan? Tama, magaling. Ang ating pambansang bayani ay si Dr. Jose Rizal. Meron ako sa inyong babasahin na isang sinulot ni Dr. Jose Rizal. Pakinggang mabuti at unawain ang aking babasahin. El filibusterismo ay nilahad na nalalapit sa revolusyon sa bansa. Nakahalahad din dito ang hindi pagsang-ayon ni Rizal sa paggamit ng dahas upang makamit ang mga reformang hinihiling para mapabuti ang kalagayan ng mga Pilipino. Ang pagbabasa ng 2 nobela ni Rizal ay mahigpit na ipinagbabawal ng mga Espanyol. Palihim itong binasa sa marami at nakagising sa kanilang damdaming makabayan. Mga bata, base sa inyong binasa or narinig na aking sinambit,
Ano ang dalawang nobelang na isulat ni Dr. Jose Rizal? Maaaring magtaas ng kamay ang gustong sumagot. Yes, Mika. Magaling, mahusay, Mika. Ang dalawang librong sinulat ni Dr. Jose Rizal ay may pinamagatang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Meron namang isang babasahin na isa pang mahalagang na aspeto sa buhay ni Dr. Jose Rizal, ang La Liga Filipina. Ang La Liga Filipina ay tinatag ni Rizal noong Hulyo 3, 1982. Ang La Liga Filipina sa Ilaya upang maging daan sa pagkakaisa ng mga Pilipino. Ang sawikain o motto ng La Liga Filipina ay Unos Instar Omnium, o tulad ng lahat ang ibig sabihin. Ang lahat ng Pilipino may malasakit at pagmamahal sa bayan. Maaaring kasapi sa kilusang ito. Ngayon, batay sa inyong mga narinig mga bata, maaari nyo bang basahin ang layunin ng La Liga Filipina? Sundan lamang ako mga bata. Nang maghinala ang mga Espanyol na ang Liga ay isang kilusang pangrevolusyon, dinayo nila si Rizal at ikinulong sa Fort Santiago. Ipinatapon siya sa dapitan noong 1892. Noong Disyembre 30, 1896, binaril si Rizal ng mga Espanyol. Saan? Sa Bagong Bayan o tinatawag ngayon na Luneta. Ito ay lalong nagpasiklab sa damdaming makabayan ng mga Pilipino. Ang pakikipaglaban ay ipinagpatuloy ng mga katipunero dahil naniniwala silang magkakaroon lamang ng reforma sa pamamagitan ng tahasang paghihimagsikan. Mga bata, sino ang nakakaalam kung ano ang kasing kahulugan ng paghihimagsikan? Magaling, mahusay mga bata. Ang paghihimagsikan o ang kasing kahulugan nito ay pakikipaglaban o pakikipagdigma. Ngayon mga bata, meron ako sa inyong itatanong. Batay sa aking mga sinambit, kung nakikinig kayong mabuti, meron akong tanong. Bakit isiniwalat ni Dr. Jose Rizal ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo? Sino ang gusto sumagot? Yes, Roger. Magaling, Roger. Batay ito sa damdamin ng mga Pilipino, kaya isinulat ito ni Rizal upang magising ang kamalayan ng mga kapwa niya Pilipino. Sa tingin niyo ba mga bata, bakit nga ba tinawag na bayani si Dr. Jose Rizal? Yes, Marie? Magaling! Tinawag na pambansang bayani si Dr. Jose Rizal dahil nagkaroon siya ng lakas ng loob na ipaglaban ang kanyang mga kapwa Pilipino. Ipinaglaban niya ang karapatan natin ng mga Pilipino sa mga banyaga na ginamit niya ay ang pagsusulat ng nobelang sinulat niya para mas lumiwanag ang pag-iisip at kamalayan ng mga Pilipino. Ngayon, kung naiintindihan niyong lahat, bibigyan ko kayo ng isang gawain. May inihanda ako sa inyong pangkatang gawain. Ngayon, magbubuo ako ng 2 grupo na maaaring magbuo na aking ibibigay na gawain. Sa unang pangkat, ang gagawin ay ano-ano ulit ang dapat ninyong isaalang-alang. Bago ko pala ibigay ang inyong gagawin, meron tayong criteria o dapat isang alang-alang sa ating gagawing gawain.
Unang-una, ang mga pamantayan. Presentasyon. 10% ang inyong kailangang magiging grado. Kooperasyon, 10% rin. Kabuuan nito ay 20%. Ngayon, sasabihin ko na kung ano ang unang gagawin ng grupo. Sumulat ng sanaysay ukol sa pagmamahal sa ating bayani. Uulitin ko, ang topic o ang kailangan gawin ng unang pangkat ay sumulat kung bakit natin dapat mahalin ang bayani. Para sa pangalawang grupo, ang pamantayan na kailangang susundin ay presentasyon, 10%, kalinisan, 5%, kooperasyon, 5%, ang kabuuan ay 20%. Kamukha rin sa unang grupo na may kabuuang 20%. Sa pangalawang grupo, ito ang inyong gagawin. Gumuhit ng isang poster na may kinalaman sa pagmamahal sa ating bayani. Gumuhit ng isang poster o larawan na pwede nyong iguhit na may nakapaloob kung bakit natin dapat mahalin ang ating bayani. Ngayon, mga bata, kung handa na kayo, bibigay ko na ang mga listahan ng magkakagrupo at maaari nyo itong gawin sa loob ng 30 minuto. Para sa grupong ito, ang mangunguna ay si Leader Marie o sa pangunguna ni Leader Marie. At sa pangalawang grupo, sa pagguhit ng poster, ang mangunguna ay si Leader Jan. Ngayon, mga bata, bibigyan ko kayo ng oras para magawa at matapos ang inyong gawain. Maaari na kayong magsimula. Ngayon, mga bata, natapos na ang 30 minuto para sa inyong gawain. Maaari nyo nang ipasa ang inyong mga tapos na gawain. Maaaring ilagay dito sa aking lamesa ang inyong gawain at pagkatapos maaari na kayong mga umupo sa kanya-kanyang upuan nyo. Ngayon, batay sa ating pinag-aralan, bibigyan ko kayo ng isang takdang aralin o pagtataya. Ngayon, ididikta ko ang mga katanungan at maaari nyo itong isulat sa inyong kwaderno ng araling panlipunan. Inuulit ko, ito ay pagtataya o isang araling pangbahay. Maaari nyo isulat ito sa inyong kwaderno ng araling panlipunan. Unang-una, ang panuto, basahin at unawain ang bawat pangungusap. Isulat ang tama sapat lang kung isinasaad ay tama, mali naman kung nagsasaad ang pangungusap ng maling sitwasyon o maling impormasyon. Maaari na ba tayo magsimula, mga bata? Para sa aking diktasyon o i-dictate ko ang inyong takdang aralin. Okay, number 1. Ang dalawang nobelo, sa aking pagkakamali, ang dalawang nobela na No Limitang Here at Ibong Adarna ang isinulat ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Uulitin ko, ang nobelang No Limitang Here at Ibong Adarna ang isinulat na nobela ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Pangalawang tanong, El Filibusterismo, ang No Limitang Here ay nobelang nagpapahayag ng pagmamalabis, pagmamalupit, at paggamit sa mga Pilipino. Tama o mali lamang ang magiging sagot. Uulitin ko, El Filibusterismo at No Limitang Here ay mga nobelang nagpapahayag ng pagmamalabis, pagmamalupit, at pagiging ganid ng mga pinuno. Pangatlong tanong, ang pagbabasa ng dalawang nobela ni Rizal ay mahigpit na ipinagbabawal ng mga Espanyol. Uulitin ko ang pangatlong tanong. Ang pagbabasa ng dalawang nobela ni Rizal ay mahigpit na ipinagbabawal ng mga Espanyol. Pang-apat na tanong.
Sumulat siya upang magising ang damdamin ng mga kanyang mga kababayan. Uulitin ko. Sumulat siya upang magising ang damdamin ng kanyang mga kababayan. Okay, mga bata, ito na ang huling tanong, panlimang tanong. Ang sawikain o motto ng La Liga ay Omnius, Unus, Instar, Omnium, o tulad ng lahat. Ngayon mga bata, kung tapos na kayo sa inyong pagsusulat, maaari nyo nang itago ang inyong kwaderno. Sa ating pagtatapos ng ating klase ngayong araw, maaari na tayong tumayo at magdasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Paalam mga bata, bukas ulit ay magkita-kita tayo at dalhin nyo ang inyong mga takdang aralin. Inuulit ko, dadalhin nyo bukas ang inyong takdang aralin na maaaring isagot lamang ay tama at mali. Paalam mga bata, sana ay inyong natutunan ang ating pinag-aralan ngayon. Paalam!